brothers and sisters. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Ang pag-aaralan naman natin sa araw na ito ay ang meditasyon ay instrumento na nagbibigay daan sa atin upang tumagos sa mas mataas na dimension at makapunta sa superior na mundo. Kaya ating dadalhin ang prosesong pangkaisipan na yon sa isang sandali ng pagtigil. At sa wakas, ay makukuha nating mapatigil ang pag-iisip. Iyon ang punto kung saan ang esensya ay makakawala at makakalaya. Kapag ito ay nakawala at nakalaya, yun na ang estado na kilala bilang banal na nasa lubos na kaligayahan, ang mystical na estado. Ang sagradong kupita ng meditasyon. Yun ang lugar na kung saan ang esensya ay lubang tumatagos ng mataas sa superior na dimension upang mapuntahan natin lampas ang mundo ng astral, lampas sa mundo ng kaisipan at makapunta sa talagang mataas na estado ng pag-iral o existence. Ang meditasyon ay isang estado ng walang iniisip. Ito ang tanging paraan upang gisingin ang esensya. Ito ang tanging paraan upang palayain ang esensya, ang essence. Ito ay tulad ng pag-ehersisyo para sa esensya. Ang esensya ay kapareho ng kamalayan o consciousness. Ang parehong bagay sa mas mataas na sarili. Parehong bagay ng banal na kislap. Parehong bagay sa kaluluwa, kaya maraming mga salita upang ilarawan ang parehong karanasan. Kaya ang meditasyon ay isang paraan para sa atin upang gisingin ang esensya. Ito ang dahilan kung bakit ang meditasyon ay ang araw-araw na tinapay ng matatalino. Ang meditasyon, kung araw-araw at regular, ay magbibigay daan sa atin upang mapalago at mapaunlad pati ang ating esensya. Ito ang payo sa 2 Korinto 4. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Alam natin na maraming mga mas matataas na dimension na umiiral sa itaas natin. Ang kaisipan ay isang bilangguan ng esensya ng kamalayan. Ito ay isang bilangguan na nalikha ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagkontrol sa kaisipan ng intelektual na proseso at sa pamamagitan ng meditasyon ay maaari nating mabuwag ang bilangguan, maaaring maputol ang pagkakatali, alisin ang mga tanikala, putulin ang mga pabigat na nagpapanatili sa ating pababa sa physical na dimension at hanapin ang ating sarili na tumagos sa mas mataas na mga dimension. Sa pamamagitan ng meditasyon, idagdag pa ang paggising ng esensya, matututo tayong kontrolin ang ating kaisipan. Kaya ang meditation ay isang paraan para sa atin upang gisingin ang essence, ang esensya o diwa. Iyon ang dahilan kung bakit ang meditation ay ang araw-araw na tinapay ng matatalino. Ang araw-araw na meditasyon o regular na meditasyon ay magbibigay daan sa atin upang lumago at mabuo ang esensya. Iyon ang susi ng karanasan
na sinusubukang makamit ng mga tao. Talaga lang nakakaiba itong diskribihin o i-describe. Ngunit tulad ito ng isang maliit na patak ng tubig na inilagay pabalik sa dakilang karagatan. Ito ay tulad ng pagbubuklod pabalik sa dakilang karagatan at maging bahagi muli ng puwersang iyon. O kaya nakita naman natin ang ating sarili tulad ng maliit na butil ng buhangin na inalagay pabalik sa dakilang dalampasigan. Kaya maaari na nating maramdaman ang lahat ng bagay sa ating paligid. Maaari tayo maging isa na pinagsama-sama sa buong sansinukob. Ito ay isang kakaibang karanasan. Ito ay parang tulad ng kaisa ang lahat ng bagay at tulad ng ang Diyos ay nasa lahat ng dako. God is everywhere. At sa pamamagitan ng lubos na kaligayahan sa pananampalataya, maaari nating maranasan ang tulad nito. Ang buhay na pinagsama-samang pabalik sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Maaari nating gamitin ang meditation bilang isang pinto para tuklasin ang mas mataas na mga dimension tulad ng astral projection. Ngunit maaari rin tayong pumunta sa banal na kopita ng meditasyon kung saan ito ang direktang karanasan sa katotohanan. Sila ay simpleng tumatagos sa talagang mataas, patungo sa mas mataas na mga dimension na tinatawag na lampas sa astral, lampas sa kaisipan, lampas sa kaustikong kalagayan, caustic state, ganap na tumatagos ng malalim sa mas mataas na mga dimension. Tanging kapag ang projector, sa ibang salita, ang ikaw ay ganap na wala, saka mangyayari ang katahimikan na hindi isang produkto ng kaisipan. Ang katahimikan ay walang pagkaubos, hindi ito oras, hindi ito maring masukat. Saka lamang darating ang karapat-dapat. Ang projector ay ang ego, ang pagiging makasarili na responsable para sa mga walang katapusang kadena ng pag-iisip, ng mga imahe at ng mga bagay na sumisiklab sa pamamagitan ng ating walang tigil na pag-iisip. Sa karamihan ng mga pag-aaral na kaugnay ng ako sa ego o pagkamakasarili, kapag ang ego ay maaaring lumiban, saka lamang sasapitin ang ibang estado ng kamalayan. Ang katahimikan na hindi produkto ng kaisipan. Ang katahimikan ay walang pagkaubos. Ito ay hindi oras. Ito ay hindi masusukat. Tanging pagkatapos noon, saka darating ang karapat-dapat na maaari nating tawaging perception ng katotohanan, perception of reality, o maaari nating tawaging realidad. Ang ating kaisipan ay tulad ng isang kwarto na puno ng mga taong sumisigaw para sa ating atensyon. Merong ilang libong mga tao sa silid at sa isang sulok ng kwarto ay merong isang maliit na bata. Yung maliit na bata ay kumakatawan sa kamalayan o consciousness. At normal na hindi natin naririnig ang maliit na bata dahil ang mga tao ay sumisigaw. Gamit ang proseso ng meditasyon, maaari nating isarado ang bawat tao sa kwarto at maaari tayong tumuon o pumoko sa kung anong gustong sabihin ng maliit na bata. Yang katahimikan ang magiging tinig ng mas mataas mong sarili. Ano ang layunin ng meditasyon? Ang meditasyon ay ang araw-araw na tinapay ng matalino. Tulad ng panalangin ng Panginoon, maaari nating makita ito bilang isang bagay na simple, ngunit ito ay talagang mahirap unawaing panalangin. Bigyan kami sa araw na ito ng aming mga pang-araw-araw na tinapay. Isa pang paraan ng pagtingin sa ating pang-araw-araw na tinapay
sa sagradong kaalaman, ay tumingin tayo na ang meditasyon ay tulad ng pisikal na pagpapakain upang panatilihin ang lakas ng katawan. Kailangan natin ang iba't ibang mga uri ng pagpapakain upang panatilihin kumakain ang esensya ng kamalayan, essence of the consciousness. At ang pagpapakain ng pagkain sa esensya at sa kamalayan ay ang meditation. The food of the essence and the consciousness is through meditation. Ang meditation ay may lahat ng uri ng mga layunin at mga benepisyo mula sa pisikal na punto. Ito ay kapaki-pakinabang sa pisikal at mental na pagpapahinga. Makikita rin natin na ang meditasyon ay ginagamit bilang isang pinto upang galugarin ang mas mataas na mga dimension na kung saan maaari nating mapuntahan ang iba't ibang estado ng kamalayan at makamit ang mas mataas na dimension. Ito ay napaka-interesting. So interesting dahil ngayon marami ng psikologyo at ilang mga medical na professional ang halos nagre-reseta ng meditation para sa iba't ibang sakit tulad ng stress. Kung may stress ka, mag-meditate ka o mataas na presyon ng dugo. Pinapayagan tayo ng meditasyon na makakuha ng mas malawak na kamalayan para sa ating sarili at pag-aralan ng ating sarili ng higit pang matindi na nagbibigay sa atin upang pag-aralan pati na rin ang ating mga ego. Sa proseso ng meditasyon, pinapayagan tayong isara ang ego, ang pagiging makasarili at makipagkomunikasyon ng higit pang mataas sa ating sarili. Pinapayagan tayong makarating sa iba't ibang mga pananaw na nasa loob ng ating sarili. Maaari rin natin gamitin ang meditasyon upang makarating sa mas malalim na pangunawa sa mga aral sa pamamagitan ng pagdadala ng kaalaman mula sa diwa sa kamalayan na kung saan maintindihan natin ang totoong kahulugan. Kapag binasa mo ang Biblia at iba pang dakilang mga libro sa mundo, hindi sila isinulat para sa isang tiyak na ayos. Hindi sila sinadyang literal na maintindihan. Maraming problema sa daigdig dahil may mga taong nagtatangkang kunin ang dakilang aral sa Biblia at pagkatapos ay magbibigay sila ng pansariling literal na interpretasyon, kukumbinsihin ang mga nakikinig na ang paliwanag niya kasama ang paglipat-lipat sa mga kabanata ang pinakatama. Ang paraan ng pagkakasulat ng mga dakilang aklat na ito ay para sadyang lagpasan ang intelektual at makipag-usap ng direkta sa kamalayan. Sa pamamagitan ng pag-meditate sa iba't ibang verse o mga kabanata o seksyon ng mga dakilang aklat sa mundo, makakayang sipsipin ng ating kamalayan sa paraan ng pagkakasulat ng mga impormasyon sa libro at marating at ang iba't ibang mga kahulugan ng makarating sa mas malalim na pangunawa. Karamihan ng mga pinakadakilang aklat sa mundo ay simpleng hindi ginawa upang mabasa ng tulad ng nobela. Sila ay nakalaan lamang upang magkaroon at i-meditate. Sila ay nakalaan lamang para basahin ang mga berso o ang mga kabanata sa isang pagkakataon at pagkatapos ay magpalipas ng oras ng pagmumuni-muni. I-meditate upang makarating sa totoong kahulugan at kukunin ang kaalaman at isasama ito sa ating kamalayan sa pamamagitan ng paglagos sa intellect at magbibigay daan sa aklat upang direkta makipag-usap sa ating kamalayan. Habang ang ating ego ay aktibo, ang mangyayari kapag binasa natin ang isang aklat tulad ng Biblia, itong ego ang magbibigay kahulugan
o ang sarili nating kaalaman ang magbibigay ng kahulugan, kaya ang resulta ay ang sariling isip natin ang nagbibigay ng kahulugan. Ang gusto nating mangyari ay lampasan ang mga intelect at dalhin ang kaalaman direkta sa kamalayan. Ang kaalaman ay magiging bahagi ng iba't ibang mga antas. Ang meditasyon ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan para doon. Isa sa mahalagang bagay na sinusubukan ng mga tao na makamit sa pamamagitan ng meditasyon ay maranasan ang relihiyosong kaligayahan o ang karanasan ng katotohanan. Maaari nating gamitin ang meditasyon bilang isang pinto para tuklasin ang mas mataas na dimension tulad ng astral projection. Ngunit maaari rin tayong pumunta sa banal na kupitan ng meditasyon kung saan ito ang direct karanasan ng katotohanan. Sila ay simpleng tumatagos ng mataas sa mas mataas na mga dimension na tinatawag na lampas sa astral, lagpas sa kaisipan, lagpas sa caustic na antas, tumatagos na malalim sa mas mataas na mga dimension. Sa Ezekiel 1 hanggang 28, ang pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng ilog ng Kebar. Noong ika-5 araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ang langit at isang pangitay mula sa Diyos ang aking nakita. Ika-5 araw noon ng ika-4 na buwan ng ika-5 taon ng pagkatapon ng Haring Jehoiakim. Ako na isang pari at anak ni Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng ilog Kebar nang magpahayag sa akin ang Diyos. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa ilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislat parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tig-4 na muka at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila'y parang paa ng guya at tila makinang natanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang mga pakpak. Hindi na sila kailanman pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman, mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Ang tig-2 nilang pakpak ay nakabukas pataas at magkaabot ang dulo. Ang tig-2 namang ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kinakailangan pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulo na nagpapalipat-lipat sa 4 na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag niyon at pinagmumulan ng kidlat. Ang 4 na nilalang ay nagpaparito simbilis ng kidlat. Nang tingnan kong muli ang 4 na nilalang, may nakita akong tig-isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang topas. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito ay hindi na kailang ipihit saan man. Ito'y gustong paguluhin sapagkat nakaharap sila kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng 4 na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang 4 na nilalang ay kasunod ng 4 na gulong, pagkat ang 4 na nilalang ang nagpapagalaw sa 4 na gulong. Kaya paglakad ng 4 na nilalang, lalakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng 4 na nilalang ay ginagawa ng 4 na gulong. Sa ulunan ng 4 na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng 4 na nilalang at ang tigalawang nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad,
parang lagaslas na malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad ng 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ng Diyos. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at mayroon akong narinig na tinig. Iyan ang susi ng karanasan na tinatangka ng mga tao na makamit. Ito ay kakaibang bagay upang ilarawan. Ngunit ito ay tulad ng isang maliit na patak na inilagay sa dakilang karagatan. Ito ay tulad ng pagbubuklod pabalik sa napakalawak na karagatan at maging bahagi muli ng puwersang iyon. O kaya naman nakita natin ang ating sarili na katulad ng maliit na butil ng buhangin na itinipositong pabalik sa isang kahanga-hangang dalampasikan. Kaya maaaring maramdaman ang lahat ng bagay sa paligid natin. Maaari tayong maging isang isinama sa buong universe. Ito ay isang kakaibang karanasan. Ito ay maaaring tulad ng isa ay nasa lahat ng bagay tulad ng Diyos na nasa lahat ng dako at nasa lahat ng bagay. At sa pamamagitan ng relihiyon, sa lubos na pagkalugod, maaari nating maranasan ng kung ano ang katulad, ang buhay na isinama pabalik sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Sa Ezekiel 8:1-18, ang pangitain tungkol sa kasuklam-suklam na gawain ng Israel. 5 araw ng 6 na buwan ng 6 na taon, kaharap ko noon sa aming bahay ang pinuno ng Juda, nang ako'y lukuban ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nagkaroon ako ng pangitain, may nakita akong parang tao. Ang baba ng kanyang baywang ay parang apoy at sa itaas nagniningning na parang makinis na tanso. Nakita kong inunat ang tila kamay. Hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at lupa. Dinala ako sa Jerusalem sa pagpasok sa patio, sa gawing hilaga. Kami kinalalagyan ng ribulto na naging dahilan ng panibugho ng Diyos. At naroon ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel tulad na nakita ko sa pangitain sa kapanatagan. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tumingin nga ako, at sa pagpasok sa altar ay nakita ko ang Diyos siyang sanhi ng kanyang paninibugho. Sinabi niya sa akin, nakita mo ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking sanktuaryo? Higit pa riyan ay ipapakita ko sa iyo. At dinala niya ako sa may pinto ng patio. At nakita ko isang butas sa pader. Sinabi niya sa akin, lakihan mo ang butas ng pader. Gayon nga ang ginawa ko at may nakita akong pinto. Sinabi niya sa akin, pumasok ka at tingnan mo ang kasuklam-suklam nilang gawain. Pumasok nga ako at sa palibot ng pader ay nakita ko ang larawan ng lahat ng hayop na gumagapang, nakapandidiring mga halimaw at mga iba't ibang Diyos-Diyosa ng Israel. Sa harap ng mga ito, nakatayo ang 70 matatanda ng Israel sa pangunguna ni Jaan sa Anayas na anak ni Sapan. Bawat isa ay nagsusunog na insenso. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, nakita mong ginagawa nila sa madilim na silid na ito? Sinabi pa nilang hindi ko sila makikita roon sapagkat wala ako roon. Masaol pa riyan ang makikita mo.
Dinala niya ako sa pintuan sa ilaga ng papasok sa templo. At doon may mga babaeng nananangis. Kay Tamus, sinabi sa akin ng Diyos, nakikita mo ba yan? Masaol pa riyan ang makikita mo. Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo, sa pagitan ng balkonahe at ng altar. At may nakita akong 25 tao. Nakataligod sila sa templo, nakaharap sa silangan, at sumasamba sa araw. Sinabi sa akin ng Diyos, nakikita mo ba yan? Maliit na bagay bang ginagawa ng sambahayan ng Juda na punuin ng karahasan ang buong lupain? Lalo lang nila akong ginagalit sa ginawa nilang yan, kaya nga paparusahan ko sila. Wala akong papatawarin ni isa man sa kanila. Dumain man sila sa akin, hindi ko sila diringgin. Ano naman ang layunin ng meditasyon? Ang meditasyon, isang pangunahing antas, ay nagsisilbing matahimik at mapatahimik ang panloob na pakikipagdaldalan na sanhi ng ego. At yon ang iyong pinakamalaking hamon. Ang meditasyon ay simpleng pagpapatahimik ng kaisipan. Hindi mo maaaring mapatahimik ang iyong kaisipan hanggat hindi mo aktwal na susubukang gawing ito. At gamit ang mga diskarte sa meditasyon, ito ay talagang isang instrumento para lamang sa konsentrasyon. Ang buong layunin ng konsentrasyon ay gumawa ng kontrol sa intelektual na proseso upang mapatahimik ang walang katapusang train ng mga pag-iisip na dumarating sa iba't ibang estado ng diwa at ng ibang mga estado ng kamalayan. Kapag pinatahimik natin ang ating kalooban, parehas yan sa hindi pagkilala sa mga pag-iisip ng ego, magagawa nating hindi manatili na naaantok na estado. Tinatalagay natin ang tatlong mga proseso ng estado, ang pagkakakilanlan, pagkahalina, at pagkatapos ay ang pagtulog. Ang ego ay nakakapasok sa ating kaisipan o ng mga imahe sa ating kaisipan at nakikilala natin sila na nagiging isang distraction. Pagkatapos magsisimula tayong mahalina kaya nag-iisip tayo tungkol dito. Magpapantasya tayo, mangangarap tayo, magpaplano tayo ng buong oras. Ang proseso ay nangyayari, ang kamalayan ay mahihimbing na at makakatulog. Ang pagkilala, pagkahalina at ang pagtulog. Ang lahat ng mga pag-iisip ay mga imahe na makikita na hindi pinipili ng iyong kaisipan. Sila ay kumikilos bilang isang distraksyon. Nakipagkilala ka sa kanila na magdudulot sa iyo para mahalina sa kanila. Kapag nahalina ka sa kanila, ikaw ay tinanggal mula sa kasalukuyang sandali. Ikaw ay tinanggal palabas mula sa walang hanggang sandali. Makikita mo yung sarili pabalik sa nakaraan, binubuhay ang iyong memorya at nakalipas na karanasan, at nakita mo yung sarili na lubak sa hinaharap. Tumanggi, nangangarap, nagpaplano at nagmumuni-muni sa parehong bagay na maaaring mangyari. Ang buong panahon na nagaganap na yon, ang iyong kamalayan ay mahimbing na natutulog. At ang buong landas patungo sa pag-gising ng kamalayan ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung paano isarado ang ego. Sarado mo ang iyong sarili. Ang hindi pagtulog ay katumbas ng estado ng gising na kamalayan. At yun ang sinusubukan nating makamit. Upang gisingin ang kamalayan, kailangan natin alisin ang walang pagtulog na estado, ang ego, ang hindi totoong sarili. Ang kamalayan ay kumakatawan sa tunay na sarili, ang mas mataas na sarili. Kailangan nating isara ang ego upang direktang gumana sa ating kamalayan. Kaya sa kabalintunaan, ang meditasyon, kahit na ito ay payapa at nakaka-relax sa pisikal na katawan, minsan sa ilang sandali, tayo ay bumababa sa estado ng pagtulog. Tayo
ay talagang gumigising ng kamalayan sa pamamagitan ng meditasyon. Ang tatlong hakbang na proseso, pagkilala, pagkahalina at pagtulog. Ang karapat-dapat sa panahon ng meditasyon ay hindi tayo dapat makipagkilala sa ating naiisip at sa mga imahe na inilalabas ng ating iniisip. Gusto nating makita ang mga iniisip at mga imahe tulad ng mga sasakyan sa kalye. Sila ay simpleng lumalampas sa atin, hindi tayo nakikipagkilala sa kanila. Tulad ng ulap na naaanod ng kalangitan. Karaniwan na nangyari habang nakikita natin dumadaan ng mga sasakyan sa isang normal na estado ng pag-iisip, ay gusto nating kilalanan ang isa sa mga kotse, buksan ito, sumakay sa loob at bumayag tayong sumama sa biyahe. Hayaan natin ang ego na magdala sa atin sa isang lugar sa nakaraan o sa hinanap, ngunit aalisin tayo mula sa kasalukuyang sandali. Ang gusto nating gawin ay simpleng pabayang dumaan ang kotse nang walang pagkilala sa kanila sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating konsentrasyon, sa pamamagitan ng pagpapanatili sa ating focus sa anumang mga kasanayan. Ito ay kusang mangyayari at makukuha natin makarating sa mataas nating pagkakilala. Sinasabi ng isang detect master na ang pinakamataas na paraan ng pag-iisip ay hindi ang pag-iisip. Ang pinakamataas na forma ng pag-iisip ay ang walang iniisip. At ito ay tunay na isang kakaibang bagay upang ilarawan dahil marami tayong iniisip na pumupunta sa ating kaisipan. Maaaring ipagpalagay natin ang mga emosyon at mga imahe na lumilipad sa ating mga isip sa isang binigay na oras na talagang mahirap na isipin kung ano itong walang iniisip. Sa Mateo 6:31, kaya't huwag kayong mag-isip, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nagbabahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagkaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sa pahayag, at sinabi sa akin ng anghel, sulat mo ito, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kasalan ng koldero. Idinuktong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, wag, ako may alipin ding tulad mo at tulad ng ibang mga mananampalatayang nagpatotoo kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo sapagkat ang katotohanan ng ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinapahayag ng mga propeta. Ang nakasakay sa kabayong puti. Pagkaraan nito'y nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan niyon. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit
at nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hitang ganitong pangalan: Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Inawag niya ang mga ibon sa himpapawid, "Dali kayo at magkatipon sa malalaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapatan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila." At nakita kong nagkatipon ng halimaw at ang hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo, upang kalabanin na nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalagan sa harap ng halimaw upang dayain ng mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig na nakasakay sa kabayo, na busog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Nakatatawa kung ating iisipin ang isang estado ng walang iniisip. Parang nakakainip doon. Yun ang meditasyon. Parang walang mangyayari doon. Pero sa totoo, ito ay eksaktong kabaliktaran. Kapag nagagawa natin isara ang proseso ng pag-iisip, maaari natin matuklasan ang ibang bagay na matagal nang nandun sa likuran na hindi natin napapansin. Ito ay isang higit na mas mataas na estado ng pag-iral o pagkakalikha. Ito ay higit na mas mataas na estado ng kamalayan. Ang pinakamataas na estado ng bagay ay nangyayari kapag sinarado natin ang intelektual na sentro. Kapag sinarado natin ang ego na patuloy na nagpapadala ng lahat ng mga iniisip at mga imahe sa tabing ng ating mga kaisipan, kapag maaari nating isara mga ito, maaari nating maranasan ang mas mataas na estado ng ating pagkatao, ang mas mataas na forma ng kamalayan. Mayroong koleksyon sa pagitan ng meditasyon at ng ego na ating gagalugarin. Kapag nakamit natin ang hindi pag-iisip at katahimikan ng kaisipan, doon ang ego ay nagiging wala. Ang ating pagiging makasarili o ating sarili nawawala. Kapag pinatahimik natin ang kaisipan, talagang ang sinasabi ay isarado ang panlabas ng ego. Patahimikan ang ego o payagan ang kamalayan na kumuha ng kontrol sa intelektual na sentro. Karaniwan, ang intelektual na sentro ay isang kasangkapan ng ego na numilika ng maraming pag-iisip ng isang karaniwang tao sa loob ng isang araw. Ang gusto nating gawin ay may balik ang kontrol sa intelektual na sentro at ibigay ito sa kamalayan upang makamit ang iba't ibang mga estado ng kamalayan. Kapag makamit natin ang hindi paggalaw at tahimikan ng kaisipan, nang ibig sabihin kapag hininto natin ang pagkilala sa ego at ating isa aktibo ang kamalayan, doon makakamit natin ang iba't ibang estado na kung ano ang sinusubukan nating gawin sa meditasyon. Tanging sa kawalan ng ego, makakayang makaranas ng lubos na kaligayahan at tunay na kapayapaan. Tanging sa kawalan ng ego lamang maaaring nating maranasan ang tunay at totoo. Tanging sa kawalan ng ego lamang maaari nating maranasan ang katotohanan. Iyon ang isang bagay na dapat nating marating
sa loob ng ating sariling kamalayan. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin makokontrol kung ano ang katotohanan. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin maring makita kung paano makarating sa katotohanan. Ito ay isang bagay na kailangan natin gawin sa ating sarili. Dahil ang ego ay kailangang maging wala. Kailangan mong matutunang isarado ang iyong ego para direktang gumana ang iyong kamalayan. Dahil sa kamalayan lamang tayo pwede makarating at maranasan ang tunay na kapayapaan. Mararamdaman mo ang pakiramdam ng katiwasayan ng pag-ibig at lubos na kaligayahan. Sa kawalan lamang ng ego o pagpapahalaga sa sarili, maaari natin maunawaan ang realidad, maaari natin maintindihan ang katotohanan. Kapag ang ego ay wala, ang esensya natin ay maaaring makawala at pasukin ng superior o mas mataas na mundo. Kapag ang isip ay nasa isang walang kibong estado at nasa estado ng pagtanggap, ganap na hindi kumikibo at nasa katahimikan, ang esensya ay nakakalaya mula sa kaisipan at saka dumarating na ang lubos na kaligayahan. Naalala mo ba ang kwento ni Aladdin at ang lampara? Nung makita ni Aladdin ang lampara at hagurin niya ito, ang mahiwagang nilikha, ang genie, sumiklab palabas. Tandaan na ito ay analogy. Analohiya lamang ang relasyon sa pagitan ng mas mataas na sarili, ang kaluluwa, ang kamalayan. Ang mga ito ay talaga ay nangangahulugan ng parehong mga bagay at ang ego. Ang lahat ng iba't ibang ego na nabitag natin sa ating kamalayan ay nakabitag din sa banal na kislap na nasa loob natin. Ginagawa natin sa pamamagitan ng meditasyon ay ang isarado ang mga ego para payagan natin na ang esensya ay makalaya. Yun ay tulad ni Aladdin nang hinagod ang lampara. Ang paghagod ni Aladdin sa lampara ay analohiya para sa meditasyon. Ang nangyayari ay ang mahiwagang nilikha ay lumabas sa lampara. Ang lampara ay kumakatawan sa presensya ng ego. Ang mahiwagang nilikha, ang genie, ay kumakatawan sa esensya para sa kamalayan. Ay ang ego ay katulad ng isang bigat o isang kadena o isang angkla na nagpapanatili sa esensya na nakatali sa pisikal na kalagayan. Kapag natutunan nating mapatahimik ang isip, kapag natuto tayong isarado ang ego, ang esensya ay maaaring palayain ang kanyang sarili at ang esensya ay magagawang sumanib sa kanyang sarili pabalik sa mas mataas na dimension. At ito ay isang proseso na tayo ay ganap na may kaalaman. Alam natin na kapag ito ay nangyari, alam natin kapag iniwanan natin ang ating katawan at tumago sa iba't ibang estado ng kamalayan, kapag pupunta tayo sa mas mataas na dimension, matututunan natin ang mga bagay. Maaari tayong makatanggap ng mga mensahe na maaari natin magawa. Pagkatapos tayo ay pabalik sa pisikal na katawan, pinananatili natin ang memorya ng lahat ng bagay na nakita natin, natutunan at ginawa matapos tayong makalabas doon. Kaya kapag sinarado natin ang ego, pinapayagan natin ang esensya na makalaya mismo at pumunta sa iba't ibang estado. Patataasin ang ating sarili sa ibang antas ng kamalayan. Kapag ang kaisipan ay tahimik at nasa estado ng pagtanggap, alam natin na nangangahulugan ito na hindi reaktibo ang ego. Ang normal na estado ng kamalayan ay napaka-reaktibo sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng kaisipan. Para makapagtrabaho kasama ang kamalayan ay dapat na tahimik at tumatanggap. Hindi ito reaktibo tulad na nakikita sa ego. Ganap na hindi kumikilos at nasa katahimikan ng esensya ay nakakalaya mula sa isip at ang lubos na kaligayahan ay lumalabas. Ang lubos na kaligayahan ay ang karanasan, ang esensya na sumasanib mismo sa mas mataas na dimension. Ang meditasyon ay isang estado ng walang iniisip,
Ito ang tanging paraan upang gisingin ang esensya. Ito ang tanging paraan upang palayain ang esensya. Ito ay tulad ng isang ehersisyo para sa esensya. Ang esensya ay kapareho ng kamalayan, ang parehong bagay ng mas mataas na sarili, parehong bagay ng banal na kislap, parehong bagay sa kaluluwa. Kaya maraming mga salita upang ilarawan ang parehong karanasan. Kaya ang meditasyon ay isang paraan para sa atin upang gisingin ang esensya. Ito ang dahilan kung bakit ang meditasyon ay ang araw-araw na tinapay ng matatalino. Ang meditasyon araw-araw o ang regular na meditasyon na nagbibigay daan sa atin upang mapalago, mapaunlad ang ating esensya. Ito pong muli si Brad Ness, nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.